Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng 1 Samuel, Kabanata 7, talata 1 hanggang 5. Kinuha ng mga tagalungsod ng Jerim ang kaba ng tipan ni Yahweh at dinala sa bahay ni Abinadab na nasa isang burol. At si Eleazar na anak ni Abinadab ang inatasan nilang tagapag-ingat ng kaban. Ang pamamahala ni Samuel sa Israel. Pagkalipas ng 20 taon, mula nang dalhin sa lungsod ng Jerim ang kaban, nalungkot ang buong Israel at humingi ng tulong kay Yahweh. Sinabi sa kanila ni Samuel, "Kung talagang buong pusong nanunumbalik na kayo kay Yahweh, alisin ninyong lahat ang mga Diyos-Diyosan at ang imahin ni Astarte. Italaga ninyo kay Yahweh ang inyong sarili at siya lamang ang inyong paglingkuran. Kapag ginawa ninyo ito, ililigtas niya kayo sa kapangyarihan ng mga Pilisteo." Kaya itinapon ng mga Israelita ang kanilang mga imahen ni Baal at Astarte, at si Yahweh na lamang ang kanilang sinamba. Sinabi pa ni Samuel, "Tipunin ninyo sa Mispa ang buong Israel at doon ipapanalangin ko kayo kay Yahweh." Amen. Isang mapagpalang buhay pong muli sa ating lahat. Samahan niyo po akong muli sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa aklat ng Samuel, Kabanata 7, versikulo 6 hanggang 9. Nang matipon sila sa Mispa, kumuha sila ng tubig at ibinuhos sa harapan ni Yahweh. Maghapon silang nag-ayuno at nanangis ng ganito, "Nagkasala kami kay Yahweh." At doon, pinayuhan ni Samuel ang mga Israelita. Nabalitaan ng mga Filisteo ang pagkakatipo ng mga Israelita, kaya tumanda sila upang digmain ang Israel. Ang mga Israelita ay sinidlan ng takot nang mabalitaan nilang sasalakayin sila ng mga Filisteo. Sinabi nila kay Samuel, "Huwag kang titigil sa pagtawag kay Yahweh upang iligtas kami sa mga Filisteo." Si Samuel ay nagpatay ng isang pasusuhing tupa at inihandog ng buo kay Yahweh. Idanalangin niya na tulungan ng Israel at dininig naman siya. Ito po ang mga salita ng Diyos. Amen. Ang aklat ng unang Samuel, Kabanata 7, versikulo 10 hanggang 13, at ang sabi, habang iniaalay ni Samuel ang handog na sinusunog, dumating ang mga Pilisteo para makipaglaban sa mga Israelita. Pero sa araw na iyon, nagpakulog ng malakas ang Panginoon, kaya natakot at nalito ang mga Pilisteo at nagsitaka sila sa mga Israelita. Hinabol sila at pinatay ng mga Israelita sa daan mula sa Mispa hanggang sa Betkar. Pagkatapos, kumuha si Samuel ng isang bato at inilagay sa gitna ng Mispa at Shen. Pinangalanan niya itong Ebenezer dahil sinabi niya, "Hanggang ngayon, tinutulungan kami ng Panginoon." Kaya natalo nila ang mga Pilisteo at hindi na nila muli pang sinalakay ang mga Israelita habang nabubuhay pa si Samuel dahil ang Panginoon ay laban sa mga Pilisteo. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Devotion for today is from the book of 1 Samuel chapter 7, verse 14 to 17. At ang mga bayan ng sinakop ng mga Filisteo sa Israel ay nasa sa uli sa Israel, mula sa Ekron hanggang sa Gat, at ang mga hangganan ni Yaon ay pinapaging laya ng Israel sa kamay ng mga Filisteo, at nagkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng Israel at ng mga Amoreo. At tinatulan ni Samuel ang Israel lahat ng mga araw ng kanyang buhay. At siya'y napaparoon na lumigid taon-taon sa Bethel at sa Gilgal at sa Mispa, at tinatulan niya ang Israel sa lahat ng mga dakong yaon. At ang kanyang balik ay sa Rama, sapagkat nandoon ang kanyang bahay, at dooy hinatulan niya ang Israel, at siya nagtayo roon ng isang dambana sa Panginoon. This is the word of God. Amen.